Eto na, Tito here again, back with another video. And in this video, pag-usapan natin copy trading. Para saan? Para kanino ang copy trading? Ano yung mga hindi nila sinasabi sa'yo about copy trading? How to set it up or how to do it properly? At least in my opinion. And syempre, how to do copy trading, especially sa Techmill. Alright, so first, what is copy trading? Copy trading is a type of trading na kung saan mangongopya ka lang ng trades ng mga professional trader. Before anything else, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, Pangken, my name is Cryptito, and in this channel, tututuro ako ng anything about crypto, blockchain, NFT, Web3. I also do travel vlogs, especially pag lumalabas ako ng bansa to attend a crypto event. And syempre, tech reviews, especially yung mga gamit or mga tech gadgets na ginagamit ko. Kung hindi ka pa na-subscribe, Pangken, make sure to subscribe na. Alam ko marami kang matututunan dito sa video na to. And also make sure to hit the bell notifications icon para updated ka lagi, real time, pag meron akong bagong upload. Siyempre, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, expose na natin yung copy trading. Importanteng malaman 'tong mga bagay na 'to para mas maging safe ka or mas maging safe yung funds mo, because I know those are your hard-earned money. Ayokong pumasok ka sa copy trading, akala mo ganito, akala mo ganyan. Pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na, again, dapat mong malaman. Kung pinapanood mo 'tong video na 'to, Pangken, I know this is not the first time na nanonood ka or nag-aaral ka about copy trading. And most of the time, maririnig mo, sinasabi nila, hindi ka ba marunong mag-trading or hindi ka ba magaling mag-trading? Mag-copy trading ka na. Gusto mo ba ng passive income? Mag-copy trading ka na. Kokopihin mo lang yung mga trade ng mga expert traders. Kikita ka na passively. Mga ganun. Although some of them are true, most of them are half true. First, it's not for beginner traders. Especially kung hindi ka talaga marunong mag-trade. Nag-aaral ka pa lang or wala ka talagang alam sa trading, this is not for you. Sorry. Dito, bakit? Isipin mo na lang kung hindi ka marunong mag-trade, kung hindi mo alam yung ginagawa mo, hindi mo alam yung ginagawa ng trader, paano mo malalaman kung tama yung trader na kinakopy mo? Paano mo malalaman kung okay ba 'tong strategy na 'to, na itong trader na 'to? Kasi kailangan mo aralin 'yan, eh. Mamaya tuturuan ko kayo kung paano humanap ng magandang trader o matinong trader, at least by searching the metrics. Pero ite-test mo pa 'yan, okey? Pag-usapan natin 'yan. So, in line with what I just said, sa pag-setup mo pa lang, sa pagpipili mo pa lang ng trader, kailangan marunong ka ng kumilatis, eh. So, paano ka kikilatis ng matino or magaling na trader kung hindi mo alam what to look for? 'Di ba? Hindi mo rin alam kung sablay na yung ginagawa ng trader, ikaw kopya ka pa rin ng kopya, 'di ba? Para kang nangopya sa kaklase mo na mali na pala yung kinokopya mo, hindi mo alam kasi hindi ka nga clueless ka, eh, 'di ba? Maganda nangongopya ka lang kasi either nakalimutan mo o kaya kailangan mo ng ano, ng another justification dun sa naiisip mo. Mangongopya ka lang just to validate your knowledge, 'di ba? Hindi yung mangongopya ng totally bara-bara na lang, kopya na lang, 'di ba? Make sense? Second, sa copy trading, walang guaranteed profits. Yes, kikita ka, pero again, there's still a chance na mauubos yung pera mo. Especially kung nagtatatalo yung trader na kinopya mo. And tandaan mo yung mga trader, kahit yung mga expert, kahit yung sobrang gagaling, may lose streak pa rin yan. Walang trader, walang magaling na trader na hindi na natatalo. Para sa esports, 'di ba? Parang kahit magaling ka na mag-ML or kung ano man laro yan, natatalo ka pa rin, nalu-lose streak ka pa rin, 'di ba? Basketball, kahit si LeBron, kahit si Steph Curry, nalu-lose streak pa rin yung mga yan. So, same with trading. Hindi porket nakita natin na, ay, ang ganda ng stats niya, ang ganda ng analytics niya, is makakampante ka na. Tandaan, past performance doesn't guarantee future performance. Okay? Clear on that one?
So again, so kahit gaano kagaling yan, okay, we can just use those metrics as basis lang. Core basis. Okay? Pero don't assume na laging panalo. Eto pa, kung akala mo, set mo lang yan, tapos mag-aantay ka na lang ng kita mo. Walang ganun. Walang ganun. Ako na nagsasabi sa'yo, walang ganun. Akala mo iba, i-set mo lang, copy mo lang tong trader, hahayahay ka na, di ba? Yung nakikita natin sa ads ng other copy trading, pag ganyan-ganyan ka na lang, tapos check ka na lang ng kinita mo. No effort, ano na lang, hindi. Just like what I said, kailangan mong i-test yung kinakopy mo. Kailangan mong bantayan yung kinakopy mo. Oy, okay ba 'tong strategy na 'to? Okay, tama pa ba yung ginagawa niya? Pababa yung market, bakit pataas yung trade nito? So, kailangan mong continuous evaluation yung trader. Ngayon, pag-usapan naman natin, ano yung mga dapat mong gawin before ka mag-start ng copy trading. Yun, paano mamili ng traders. And some best practices. Okay? If you reach this far, can you type there para lang alam ko kung gaano karami sa inyo yung umabot sa ganitong point? Type nyo dyan game sa comment section. Okay? Okay. So, ito yung mga best practices na kailangan nyo malaman. Okay? Which is, I believe na banggit ko na rin naman yung iba. Okay? First, again, dapat alam mo yung pinapasok mo. Okay? Alam mo yung risks. Second, be active still. Hindi yan set and forget. Hindi yan, set mo lang na ganyan, kaya mo na yung trader. Again, just like what I said kanina, you need to evaluate, constantly evaluate the trader. Third one, dapat may risk management ka. Later, I'll share to you kung ano yung risk management strategies ko. Another one is, diversify mo yung funds mo, copying multiple traders. Bakit dito? Bakit hindi isa lang? 'Di ba mas risky 'yun 'pag maraming traders? Kasi hati-hati, gano'n talaga. Kailangan mo i-diversify yung funds mo on multiple traders. Kasi nga, puwedeng yung isang trader magtatatalo, puwedeng yung isa naman ang bubuhat ng portfolio mo. Kumbaga, don't put all of your eggs in one basket. Kung isa lang at natalo 'yan, wala na, 'di ba? Pero kung meron kang isa, dalawa, tatlo, apat, yung most of them kumikita, okey pa rin, 'di ba? Although, yes, maghahati-hati 'yun sa funds. So, make sure na may pang-allocate ka, okey? Next, talking about capital 'no, start small lang. Magpapakita ng mga profits nila, 200 isang araw, 2,000 isang araw, dollars, Minsan kasi nakakabudol 'yun, eh. Ay, gusto ko rin 'yan. Isang araw pa lang kumita na ako ng ganito. So, anong gagawin mo kung maliit lang yung pera mo? May isipan mong magtaas ng leverage, 'di ba? Para ma-achieve mo 'yun. Eh, magkaiba kayo ng lalim ng bulsa. Eh, sa kanila wala lang 'yun, 'di ba? Pag naubos 'yun, 'di ba, hindi titigil yung buhay nila. Nakakatulog pa rin sila. Eh, ikaw, baka lahat na ng savings mo pinan-trade mo. So, start small, also scale gradually, okey? Once makita mo na, okey, ang ganda ng strategy nito ni trader, okey, medyo confident ka na sa kanya, puwede ka ngayon mag-scale up. Kung $100 yung allocated mo for this trader, puwede mong gawing 200. Bahala ka na kung paano ka mag-scale up. Pero I advise again, 'wag masyadong malaki. Also, to minimize the risk, set ka ng stop loss. May mga traders na hindi nagse-set ng stop loss, pero puwede kang mag-intervene dun. So, pala, make sure to take profit. Kung kumita ka na, nakuha mo na yung initial capital mo, nag-break even ka na, kunin mo na yung puwede mo ng kunin yung capital mo. Meron kang masobra at tingin mo puwede na yung panglaro, yung amount na yun, yun na lang gamitin mo, 'di ba? Risk free ka na. Wala nang iintindihin pa, yan siguro kahit matalo na yun bahala ka na.
those are the things that you need to know about copy trading. In the next video, okay, pag-usapan naman natin how to do copy trading sa Tickmill. Paano tayo mamimili ng matinong traders sa Tickmill? Ano yung risk management na ginagawa ko? And syempre, papakita ko sa inyo, magkakapit tayo ng isang trader and then babalitaan ko kayo on pangatlong video kung ano yung progress ng trader na yun. O yung pagkakopy ko dun sa trader na yun. Para mapanood mo yung next video na yun, make sure to subscribe and then hit the bell notifications icon para pag-upload ko nun, panood mo na agad. Alright? Also, if you have other questions about copy trading, trading in general, especially Tickmill, let me know in the comment section. Alright?